Ang Ripple's Chief Legal Officer na si Stuart Alderoty ay gumawa ng mahalagang declaration na binibigyang diin na ang multi-year lawsuit ng kumpanya or si Ripple laban sa US SEC ay tapos na. Kaya yan po ang siyang ating pag-uusapan sa video na ito. Pero bago po tayo magpatuloy ay nais ko lamang po munang bigyang linaw ang aking disclaimer kung saan ang nilalaman po ng video na ito ay hindi po ito isang financial advice. For education and information purposes lamang po ang layunin nito. At ayan, sa atin pong pagpapatuloy ay ang sabi po rito ay ipinahayag ni Ginoong Alderoty sa isang ex-post kahapon na Ripple's case is over. Ang komentaryo ng CLO ng Ripple ay nagmumungkahi na ang lawsuit ay sa wakas ay natapos na sa United States District Court para sa Southern District ng New York. Kaya ayan, court issues final verdict. Tandaan na ang ruling judge ng lawsuit na si Judge Analisa Torres ay naglabas ng highly anticipated final judgment noong August 7. Ang verdict na ito ay nagmarka ng pagtatapos ng legal tussle sa federal court. Sa gayon ay tinatapos ang anumang legal uncertainty na may kaugnayan sa Ripple's use of XRP in relation to the SEC's claim. Sa final judgment ay binawasan ni Judge Torres ang proposed fine ng SEC mula halos $2 billion hanggang $125 million. Nagpataw din siya ng injunction sa future sales ni Ripple na XRP sa US-based institutional clients. Habang may mga speculations na ang parehong partido ay maaring mag-apela sa final verdict, pinananatili ng CLO ng Ripple na tapos na ang lawsuit ng kumpanya laban sa SEC. Ripple CLO highlight SEC inconsistency. Yan. Ayon po kay Ginong Alderoty ay habang tapos na ang lawsuit, ang fair notice defense na ginamit ni Ripple sa kaso ay nananatiling relevant para sa mga kumpanya. Iminumungkahi nito na ang iba pang mga kumpanyang nasasangkot sa SEC litigation ay maaaring gamitin ang dokumento upang palakasin ang kanilang defense. Mahalagang banggitin na ang isang kumpanya ay karaniwang gumagamit ng fair notice defense upang makapag-argue na ang isang regulator ay hindi nagbigay ng sapat na notice sa industriya. Sa kaso ng Ripple ay ginamit ng kumpanya ang defense upang makapag-argue na hindi inabisuhan ng SEC ang industriya na ang mga crypto asset tulad ng XRP ay maaaring i-regulate sa ilalim ng securities laws. Bilang tugon ay binanggit ng SEC ang July 2017 Dow report kung saan ay ipinaliwanag din nito na certain crypto asset securities are subject to US securities laws. Gayunpaman ay sinabi ni Ginoong Alderoty na 7 years later ay humingi ng paumanhin ang SEC sa isang federal judge para sa kalituhan na nilikha nito sa pamamagitan ng paggamit ng ginawa nitong terminong crypto asset securities. Ayan, SEC regrets confusion over its crypto asset securities definition. Para sa konteksto ay naglabas ng apology ang SEC sa amended motion nito sa Binance lawsuit. Ayon sa SEC, ang paggamit nito ng crypto asset securities ay hindi nagpapahiwatig na ang mga tokens ay inherently securities themselves. Binanggit ng regulator na ang terminong crypto asset securities ay isang shorthand na nangangahulugang ang understanding, expectations at contracts tungkol sa distribution at sale ng token. Kaya
Yan, tulad ng inaasahan ay ang admission ng SEC ng pagkakamali ay nag-trigger ng widespread criticism laban sa agency na inilarawan ni Ginoong Aldi Roty ang SEC bilang isang baluktot na pretzel ng mga contradiction. Ayan, pretzel of contradictions. Kaya ayan po ulit, mukhang malaking panalo ito para kay Ripple. Ang pagtatapos ng kanilang multi-year lawsuit laban sa SEC ay nag-aalis ng malaking legal na hadlang para sa kanila. Ang pagbawas ng multa mula $2 billion hanggang $125 million ay isa po itong malaking ginhawa. Ang interesting dito ay ang paggamit ng Ripple ng fair notice defense na maaaring maging precedent para sa ibang mga kumpanya na may katulad na kaso laban sa SEC. Ipinapakita nito na ang mga regulators tulad ng SEC ay kailangang maging malinaw sa kanilang mga patakaran at abiso sa industriya. Ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Sana po ay inyong nagustuhan ang aking paliwanag sa video na ito. Kung inyo po itong nagustuhan, pag-click lamang po ang like button nito. Para naman po sa mga bago lamang dito, kayo po ay aking inaanyayahan para mag-subscribe. Pag-click na rin po ang bell icon nito dahil ito po ang siya magsisilbing notification nito sa mga bago kong videos na akin pong ina-upload sa aking YouTube channel na ito. Marami pong salamat sa panonood, ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.